Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated pa po kayo sa mga susunod pa naming video. Hello guys! Ang itatopic natin today ay ang pagpapile ng 1701A. Hindi tayo maghahalo dito ng 1701 para hindi po kayo maguluhan. Siguro gagawa na lang po tayo ng video na separate para doon sa 1701. Okay, so may mga nabasa rin po ako na comment kung paano ba malalaman kung nakagraduated ka or 8%. Then yung iba din po kung paano din malalaman kung ano-ano yung mga kailangan nilang i-file. Okay, so pupunta po tayo dito sa COR. Dito sa COR, dito nyo po malalaman kung ano-ano yung kailangan natin i-file kasi nandito lang din siya nakalagay. So, mapapansin nyo po dito sa may baba, may naka-check dito sa single, may naka-check dito sa percentage, saka dito sa annual. Ibig sabihin yan, tatlo na yan po ang kailangan natin i-file. Okay? So, yung iba, mapapansin nyo rin na walang check, ibig sabihin hindi natin yan kailangan i-file. Ngayon po, para naman po sa para naman po sa graduated or kaya 8% ka, malalaman mo kung 8% ka kung walang nakalagay na percentage tax na tulad nito sa COR mo. Okay? So, kung wala kang percentage tax, ibig sabihin, naka 8% ka. Pero, pag may nakita kang percentage tax sa COR mo, ibig sabihin po nun, graduated ka. Okay, so yun po. Yun po yung mga palatandaan natin. So para mas talagang hindi kayo malito, dito na lang po kayo sumunod sa mga nakalagay dito sa COR niyo sa baba kung ano-ano yung mga kailangan niyong i-file. Okay? So ngayon, babalik po tayo dito sa BIR website. Then, i-check natin kung parehas pa rin po ba. Updated pa rin po ba yung offline EBIR form natin na nakasave dito sa desktop or hindi na. So, pag hindi na, yun nga, i-update lang natin siya. Okay, same pa din po. Click lang natin yung e-services. Tapos, EBIR forms. Tapos, dito sa to download. So, dito nakalagay package B 7.9.3. I-check po natin yung nakasave dito sa desktop. Ayun, dito sa upper left corner ng screen nakalagay package B 7.9.3. So, ibig sabihin, updated pa rin siya. Okay guys, dito sa profile, ilalagay lang natin yung TIN number natin na nakalagay sa COR. Then, pag kinlik mo tong RDO, mag-auto-populate na yung ibang details kung second time nyo na nakapag-file online or sa offline EBIR form. Dito sa list of BIR, click lang natin ang 1701A Annual Income Tax Return New. Then, click natin ang fill up. Then, okay. Then, lalakihan lang natin to ha. Wait lang. Guys, ang 1701 ay ginagamit natin para sa graduated, OSD, or 8%. Okay? So, dito sa number 1, mapapansin nyo, ang year niya is 2023. So, papalitan natin yan ng 2022. Bakit po kailangan natin 2022 ito? Kasi ang pinapile natin ngayon yung previous na taon, yung previous na income natin. Okay? Kaya kailangan to 2022. Para sa number 2, number 3, okay na yan. Huwag nyo na po siyang galawin. 4, 5, meron na siya. Then number 6, tax type. Dahil ako ay single, dito ako sa single, sa iba po pwedeng i-click ang professional. Then sa number 7, yung ATC natin, yun nga katulad na nabanggit ko kanina, pag merong percentage tax ang COR nyo, graduated ka. So ako, graduated yung i-click ko dito. Sa 8, 9, yan, meron na siya. 10, yung birthday nyo. 12, citizenship. Then dito, po pwedeng yung lagay yun nga, single.
Then sa 18, huwag niyo na rin siyang galawin pati yung 17 para yan sa merit. Then sa 19 naka-automatic na siya once na pinili mo yung ATC, magkakaroon na rin diyaan. Tapos pupunta tayo sa next page. Dito sa next page, since graduated ang pinili natin sa first page, naka-block yung 8% dito. So hindi na tayo malilito kung ano yung kailangan natin lagyan dito ng amount. Okay, so dito tayo sa graduated. Dito sa number 36, ang ilalagay natin dito, yung total amount ng gross natin. So, ibig sabihin, i-add nyo po yung total ng naresibuhan nyo, yung nagamit nyo sa resibo ng first quarter, second, third, and fourth. Kung yung total nun, for example, is 400,000, yun po yung lalagay nyo rito, 400,000. Okay? Uulitin ko po, yung total ng lahat ng sales nyo na naresibuhan nyo, yung nagamit nyo yung resibo nyo, i-add nyo po yun lahat, yun po yung ilalagay nyo rito para sa buong taon. Okay? So, pag kinlik nyo yan, in-enter nyo po yung sa number 36, um, mag malalagyan din po yung ibang amount dito sa part na 'to. Okay, so wala ka na pong gagalawin diyan. Then dito sa baba, sa VC, dito sa tax credit, kung meron po kayong 2307, pupuwede niyo siya dito ilagay para sa tax credit niyo. So dito sa number 59, ilalagay niyo yung total ng first, second, third quarter na natanggap niyong 2307. So for example, yung per quarter nyo is 10,000. So sa tatlong quarter meron tayong 30,000. Okay? Then yung para sa fourth quarter na 2307 na na-receive nyo po ay dito nyo po ilalagay sa number 60. So for example is 10,000 siya. Para dito yan sa tax credit. Okay? So dito malalaman mo kung, yun nga, kung overpayment ka o hindi. Then yun, same pa rin po, click natin ang validate, save, submit, then print. Ngayon naman guys, ang i-share ko sa inyo, paano naman kung 8% ka. Okay? Pag 8% ka naman, same lang tong number 1, 2, 3, 4, 5. Yung 6 yun nga kung professional ka or single. Then sa number 7, syempre yung ATC mo, i-change mo ng 8%. Ito yon yung dito sa baba. Okay. Pero siyempre kung professional ka, same lang din, dito ka naman sa kabila, yung professional, 8% IT rate. Okay po. So, yun. So, yan. 'Tong 19, ayun nga, dahil nga kinlik natin yung ATC, nagbago rin 'tong number 19. Punta tayo sa second page. Dahil 8% tayo, maba-block na sa atin ang graduated. Dito na tayo magfo-focus sa 8%. So, for example, ang sale natin sa buong taon is 800,000. Ito po ay base pa rin sa COR natin na yung total sale natin sa buong taon. Okay? So, pag kinlik mo yan, in-enter mo siya, ma-open din tong number 54. Itong number 54 dahil nga 8% tayo kaya na-open 'tong allowable deduction from gross sales. So ano po ba 'yun? Ito yung 250,000 kung mababasa niyo 'tong nasa baba, 'yan. Yung 250,000 doon sa table natin, um, ayan siya. Diyan natin i-enter yung 250,000 para siya dito sa taxable income natin. Okay? So, yung taxable income natin magiging 550,000, then ang tax due natin is 44,000. Nasundan po. Then, dito naman para sa tax credit, same lang din po sa graduated. Kung meron po tayong 2307 na natanggap, ilalagay mo rito yung first to third quarter, yung total niya. Then, yung fourth quarter, ay dito pala sa baba. Then, yung fourth quarter, ganun din po, ilalagay mo dito para sa tax credit mo. Then, validate po natin uli. Save natin, submit, then print.